Okay, again, good day. Kung nakikita po ninyo, meron po tayong i-repair ngayon na speaker. Kung nakikita po ninyo, butas po yung kanyang cone, sira-sira din yung kanyang dust cap. So, shout out nga pala kay Jerry the Mouse na umatkat nito. At kawawa naman yung may-ari nito. So, ayan. Sinimulan natin baklasin yung kanyang cone. Ang first step po na ginawa natin dito, nilagyan po natin siya ng lacquer thinner. Yung lacquer thinner po kasi, magandang gamitin na pangtanggal ng mga ganitong edge ng speaker. Kasi po yung ginagamit naman na pandikit dyan, madalas rugby lang. So yung lacquer thinner po kasi kahit na yung rugby medyo matagal na tuyo, basta nalagyan siya ng lacquer thinner, lumalambot pa rin naman po. So, ganyan, yan yung aking diskarte sa pagbabaklas ng edge. Kung nakikita po ninyo, hindi ko naman siya masyadong pinipersa kasi nanghihinayang po ako sa edge, tsaka dun sa cone. Sabi ko po kasi dun sa may-ari, kung gusto niya, takpan na lang namin yung butas. Kasi sayang naman kako kung papalitan namin. So, ang gusto kasi ni customer ay palitan namin ng bagong cone. Kaya ang sabi na natin na ang available lang natin dito ay foam tsaka rubber edge. Yun yung pinakagilid po, yun po yung edge tinatawag. Yan po yung kinakalas ko po. Pagka mga ganito po kasing subwoofer, yung rubber edge po kasi nito mas makunat, mas matigas kaysa dun sa nabibiling rubber edge na replacement na cone. Pero yung kung napapansin nyo din naman, yung cone naman niya, hindi rin naman siya yung paper press cone kung tawagin, yung mayroong parang kulubot-kulubot dun sa likod. Kung makikita nyo po, yung cone po niya parang ordinary lang din naman, malambot lang din naman yung cone. Yung pinaka edge lang talaga yung matigas. Yan yung tinatanggal ko po. So dahil nga nanginayang tayo, dinahandahan po natin yung pagtatanggal nito. Kasi nga matigas yung kanyang rubber. So yan, kung nakikita po ninyo, hindi ko siya masyadong pinipersa dun sa mga parte na hindi tatamaan yung pinaka tornilyuhan niya. Kasi yung pong part na yon, yung po yung matigas talaga yung dikit niya. Yan, kung nakikita nyo naman, pag nilalagyan ko siya ng lacquer, hindi nahuhulas naman na siya, madali na siyang tanggalin. Yan, tulad yan, medyo tuyo yung part na yon. Pag nilagyan ko siya ng lacquer, yan, makikita nyo, madali ko lang siya nahahatak. So yung pagdating doon sa may mga butas-butas na yan, yung tornilyuhan, kung nakikita nyo, ginagamitan ko siya ng screw. Kasi kung pepersahin ko po siyang hatakin, sigurado mapipilas po yung edge. Sayang naman po yung ating effort sa pagtatanggal nito. Kahit po foam edge yan o yung instrumental type, basta magtatanggal po ng edge, gamit lang ng lacquer thinner, mas mabilis po ninyo matatanggal yan. Tsaka pag natanggal nyo po siya dun sa mismong speaker basket nya, kung napapansin nyo, malinis na siya. Wala siyang natitira ng mga debris dun na pinagsiraan o pinagdikitan ng ating edge. Mas madali na siyang linisin. May matira man siguro, gasino na lang yun. Hindi katulad nung bibiglain nyo siyang pilasin, sigurado pagka hinatak nyo siya, may mga mapuputol-putol na part o unti-untiin nyo. So hindi katulad nung ganito, makukuha mo siya ng buo, mas madali mo siyang mapapalitan. Yun nga lang, syempre, tayo kasi di naman tayo madalas gumagamit ng second hand, pero syempre sa mga walang budget at kulang yung budget, syempre minsan kailangan din natin gumamit ng mga ganong materials o mga pyesa. Pero syempre mas prepared natin na gumamit ng brand new. So dahil dito ayaw nga ni customer na natatagpian lang natin yung butas, kahit naman na alam natin na yung speaker kasi na to ay nakatago naman. Kasi ito pong subwoofer na to, galing po ito dun sa kung alam niyo po yung aware kayo dun sa Samsung na party box. Ito po yung speaker niya, nasa loob po ito. Natatakloban po siya ng mga nandun po siya mismo sa loob ng mismong party box na yun. Nandun siya sa gitna. Kaya
yung daga na pumasok dito, doon po nang galing sa ilalim sa pinaka breather niya. Kaya po lahat ng wiring doon sa may ilalim, pati nga po itong cone, nasira. Buti na lang po yung pinaka damper niya o tinatawag na spider hindi po na damage. Kasi isa pa rin po na medyo mahirap maghanap nun kasi matigas po yung spider na ginagamit dito. Hindi po siya katulad nung mga pang generic na medyo malambot. So ayan, total na baklas ko naman na yung ating edge. Sinimulan ko na rin tanggalin yung pinaka cone niya. Doon sa pandikit niya sa pinaka voice coil tsaka doon sa may cone, epoxy yung nakalagay sa kanya. So ang diskarte ko dito, ginamitan ko lang siya ng soldering iron. Inunti-unti ko lang na tusok-tusokin yung pinaka pandikit niya. Kasi pagka pinilas mo yan, pwedeng ma-deform yung coil natin. So mas maganda ganyan yung siya tanggalin. Kung nakikita po ninyo, yan, nabunot ko po siya halos, mabubunot ko po siya halos ng buo. Yan po, kung nakikita po ninyo, nabunot ko siya. Kaya lang yung mga pandikit pa rin po, syempre, dahil na tinusok-tusok lang natin siya, may mga part na naiwan pa rin dun sa ating coil. So ayan, kung nakikita nyo, binrush ko siya ng konti para yung mga pulbos-pulbos ng pandikit wag pumasok dun sa gitna. Ngayon, kung halimbawa madumihan naman po yung gitna niya, di syempre sasayad po yung ating voice coil. Ang diskarte lang pong ginagawa ko dyan, ginagamitan ko lang po siya ng masking tape. Dinidikit ko po siya doon sa may loob ng coil, din inaalog-alog ko yung coil na taas baba para po yung dumi doon sa loob hanggang doon sa ibaba ay makuha. Kasi wala naman po tayong ibang paraan na hindi kailangan baklasin yung damper at yung coil para malinis yung gitna. So yun lang po yung pinaka madaling paraan at pinaka simpleng diskarte na ma-share ko po. So ayan, kung nakikita po ninyo, nililinis ko po yung gilid ng ating voice coil para po pag inilagay po natin yung cone ay hindi po halata na pinalitan na natin. Kasi yung minsan po kasi naka-encounter ako na may nagpa-recone sa akin ng speaker. Nung nakita ko po yung ginawa na diskarte, kinat lang po yung cone, then pinatong yung bagong cone. Ibig sabihin po, hindi na po niya nilinis ng ganyan yung pinaka voice coil. Doon na lang po mismo niya pinatong sa kinat niya na cone na dating nakakabit. So yung diskarte po kasi natin dito, mas maganda kung ganito. Mas malinis po siyang tignan, parang original pa rin po. Kaya nga lang po medyo matagal kasi nga kailangan ng konting pag-iingat para maiayos natin at maibalik natin ng maayos yung ating cone. At ayan na nga, malinis na yung ating voice coil. So sinukatan ko muna siya ng cone kung sasakto na siya. Kasi yung mga cone po kasi natin na mabibili ay iba-iba po ang sukat niyan. Katulad po yung pinang-testing ko na yan na foam edge, sakto po sana siya dyan. Kaya lang po kasi malambot po yung gilid niya. Kaya pag bumayo yan, sigurado sasagad lang din po yan dun sa baba. Isa pa, foam po yung gilid. Kaya ang ginawa ko po, kumuha ko ng rubber edge na medyo malapit-lapit na medyo matigas din naman. At ayan, nung nakakita naman na tayo, nilagyan ko muna siya ng rugby. Kailangan po kasi pag nag-apply tayo ng rugby doon sa may pinaka speaker basket niya, papatuyuin pa ho kasi natin yan ng kaunti bago po natin idikit yung mismong rubber. At ayan, kung nakikita po ninyo, may nagdala pa po sa atin ng isa pang speaker. For rewind daw po yun. At ito pa yung isa na ginagawa ko para masigurado natin na align yung ating voice coil kahit na naka-align naman na siya doon sa spider. Nilalagyan ko po siya ng spacer. Pwede po kayo kumuha ng lumang baraha or kumuha po kayo ng mylar para maging pang spacer doon sa gitna. Ayan po, kung nakikita po ninyo, nilagay ko po siya doon sa may gitna ng voice coil para align po siya. Pag mga ganito po kasing subwoofer, yung clearances po niyan doon sa gitna malaki po. Kaya po ang ginagawa ko dito, dala-dalawa po yung nilalagay ko na spacer para po na hindi po gagalaw yung ating voice coil pag nilagay. So ito po yung sinasabi ko sa inyong cone kanina, dahil nga po hindi po sakto yung butas niya
kinakailangan ko pa po siyang bawasan. Ang diskarte naman po dito, pag ginupit po natin siya, wag po nating gupitin ng malaki agad. Kasi kung masosobrahan po ng laki yung butas natin doon, pag salpak natin sa voice coil, maluwag na. Kailangan po kasi medyo pit yan Yan, kung nakikita po ninyo, medyo pit po siya doon sa voice coil. Para po pag inilapat natin, yan, nakikita po ninyo, halos 0-0 yung clearance niya doon sa gilid. Tapos yung edge ng ating cone, yan, kung nakikita nyo, maayos po yung pagkakadikit niya kasi malinis naman po nung ating inilagay itong ating cone. Kaya kung nakikita nyo po, wala po siyang kulot-kulot. Kasi kung ilalagay nyo po yung cone na ipapalit natin dito na madumi po yung ating speaker basket, makikita nyo po kulot-kulot. Lalo na po kung foam edge po yung ipapalit nyo. At iyan, kung nakikita nyo din po, yung ginagamit ko po na pandikit dyan sa gitna ng ating cone ay epoxy plus 5 na clear. Sa pag-a-apply po nito, ang ratio po niya ay 1:1. Wag po muna tayo maghalo ng sobrang dami kasi ang pandikit po na ginagamit natin dito ay 5 minutes lang tumitigas na. Pero yung curing time po niya ay 24 hours. Ngayon po, kapag naghalo kayo, tansyahan na lang po kung gaano kadami yung hahaluin nyo. Yung sigurado pong mailalagay nyo pong lahat. Huwag nyo pong ugaliin na maghahalo ng madami agad tapos ilalagay nyo kasi baka abutan po ng tigas. Sayang lang po yung pandikit. Pagka maglalagay naman po nito, siguraduhin po natin na yung paikot ay nalagyan po natin ng pandikit. Huwag po nating titipirin lalo po sa mga gantong subwoofer. Kasi yung mga subwoofer po na speaker ay malaki po ang laro niya, mataas po ang lip ng cone at mas mabibrate po siya. Ibig sabihin, persado po yung ating cone, yung damper at yung ating coil. Kaya kung konti lang po yung pandikit na ilalagay natin dyan, sigurado po ilang bayo lang yan, ilang base lang yung aabutin yan. Sigurado matatanggal na po yung ating cone tsaka yung ating voice coil. Maghihiwalay na yon. At yung isa pang nangyari pala dito, pati yung pigtail niyang inat-ngat din ng daga. So, kailangan din natin siyang palitan. Sa subwoofer po at mga matataas na wattage ng speaker, yung pigtail po na ginagamit natin dito medyo makapal. Yung minsan po kasi sa mga tindahan pag bumibili po kami, hindi na po namin nasasabi kung ilang gauge po yung pigtail. Sinasabi na lang po namin na kung pang D12 o pang D15 yung pigtail na bibili namin. Kasi makikita nyo naman po, habang lumalaki po yung speaker natin, tumataba din po yung size ng ating pigtail. Yung pigtail po, yun po yung tanso o yung wire na nagkokonekta from terminal to voice coil. Hindi po siya ordinary wire na o ordinary na tanso na pagka kinabit natin dyan, sigurado na mag-okay siya. Kasi po yung wire po na ito ay special. Design po siya para sa mga balo-baloktot o yung pagbabibrate ng ating speaker. Hindi po siya agad napuputol kasi po yung copper po na ginamit sa kanya ay malambot. Then sa gitna po niya ay merong abaka o meron po siyang fiber doon sa gitna na sumusuporta na kahit mabali-bali siya ay hindi po agad siya mapuputol. So, ang ginagawa ko po ngayon, kung nakikita po ninyo, nililinis ko muna yung terminal niya. Kasi po, yung design po ng terminal nito ay wala pong butas katulad po ng iba. Yung design po niya, nakaipit po yung pigtail, then nakahinang po doon sa mismong terminal. Kailangan ko po muna talagang linisin at tanggalin po yung lumang nakakabit. Yan. So, yung gagawin ko na ngayon dito, dahil na malapit ko na rin naman siyang matapos linisin, ang gagawin po natin, bubutasan po natin yung cone dyan. Para po yung ating pigtail ay mailusot natin mula dyan sa cone, papunta dun sa ating terminal. Sa pagbubutas po na yan po kung nakikita po ninyo,
itatapat nyo lang po yung butas na yan dun po sa may speaker terminal natin. At yung clearance naman po kung gaano kataas mula sa voice coil, titignan po natin kung hanggang saan aabot yung magnet wire na galing doon sa voice coil natin. Kasi hindi naman po natin pwedeng itaas ng husto yung paglalagay ng pigtail. Kasi pag nasobrahan din po tayo ng taas, mag-a-adjust din po tayo ng laki ng gagamitin na dust cap. So kailangan po sakto lang din po yung ating butas doon sa cone. So ang diskarte nito, kailangan po yung pigtail ay mailusot nyo po yung magkabilaang dulo doon sa butas. Then hihinangin po yan kabilaan. Yan, kung nakikita po ninyo, hininang ko po yung magkabilaang dulo doon sa terminal. Ngayon po, ang adjustment ng haba po ng ating pigtail papunta sa loob ng ating cone ay i-adjust natin sa loob. Doon na po natin tatansyahin na kailangan po yung dalawang pigtail pagka tumunog na siya ay hindi po magdidikit. Ganun lang po yung diskarte na ginagawa ko dyan. At kailangan nga po pag naglip siya ay hindi siya tatama din sa cone. Kasi tutunog-tunog po yan dun sa cone kapag tumatama. Kailangan po halos sumasabay lang siya dun sa damper. So ayan, nakikita po ninyo yung ating magnet wire, yung rewind ng ating voice coil ay hininang ko na doon sa pigtail natin bago ko siya ngayon puputulin. Ibig sabihin yung pigtail natin hindi ko siya muna pinutol bago ko siya nilusot doon sa butas. Kailangan po naihinang na po muna natin yung magkabilaang dulo doon sa terminal, tapos papunta doon sa may voice coil bago natin siya puputulin. Then, maghahalo na ulit tayo ng pandikit. Yung pa rin po yung epoxy clear natin na plus 5. At ilalagay po natin doon sa terminal o doon sa, dyan, kung nakikita po ninyo sa pinaghinangan natin nung pigtail tsaka nung wire ng ating voice coil. Kailangan po, applyan din po natin dyan ng pandikit. Wala po kasi tayo nung ginagamit na repair kit na nabibili online, yung para siyang rubberized na silicone. Kaya ito po yung ating ginagamit. Mas mura po kasi ito, tsaka mas madami. Tapos mas kabisado po natin kung gano'n siya katagal matuyo. Ayan po, kung nakikita po ninyo yung nilagyan po natin kanina na gilid ng voice coil at cone ng pandikit ay nilagyan po natin ulit. Yung epoxy naman po, pag in-apply naman po natin yan, kusa naman po yan magpo-flow dun sa gilid at mag-a-align dun sa sarili niya para maging mas makinis siya. At yan, hindi naman siya maselan kapag nag-apply tayo yan, hintay lang natin matuyo. Kasi within 5 minutes naman, medyo matigas na yan, pwede na rin natin tanggalin yung ating spacer dun sa gitna. Then, tinester ko at okay na. At iyan, matigas na yung ating pandikit. Pwede na natin ilagay yung dust cap. Yung dust cap po, pagka ilalagay po ninyo, mas maganda po gamitin nyo ay Elmer's glue. Yan, Elmer's glue po. Gamit po kayo yan. Mas maganda po siya kaysa sa rugby. Mas malinis po siyang tignan pagka yan po yung ginamit nyo. Kasi pagka natutuyo po kasi yung Elmer's glue, transparent po siya, para siyang tubig. Kaya pagka idinikit po natin sa papel, din in-apply natin yan dyan sa may pinaka-cone, pag natuyo po siya, malinis po siyang tignan. Hindi po katulad ng rugby, na pagka rugby po yung pinandikit nyo, medyo madumi po siyang tignan. Yan po, kung nakikita ninyo, medyo malinis-linis na siya, pero hindi pa yan tuyo. I-cure pa natin yan hanggang bukas bago natin patunogin. So, tapusin ko na po yung video natin. Sana po may natutunan kayo at sana rin huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Don't forget to like. Salamat po. Comment, share, and subscribe.